Okay. So, andito pa rin tayo sa Mother Earth Gardens. Kasama natin si Paul Mascareñas. At this time, hindi na yung business ang pag-uusapan natin, but yung how-to. Mga basic principles sa landscaping. Para more or less, yung viewer natin magka-idea. Paano ba mag-landscape? Alright. Sige. So, first, bago tayo magpunta dun sa landscaping, syempre, kailangan muna natin malaman kung yung area ba is okay na ba ito i-landscape. So, una, parang sa pagtatanim lang din, soil prep. Okay. So, meron din Land tayong, prep, ganyan. yung land prep. Kailangan ko malaman kung ang soil nyo ba is sandy ba yan, more on clay, more on tipong debris, para malaman ko kung anong gagawin ko for the plants to be able to survive and thrive. So i-ano mo siya, i-modify mo yung soil. Kasi kung gusto mo ng halaman na mag-thrive talaga dyan So, may halaman na gusto yung sandy loam na soil, may halaman na gusto yung clay, may halaman na gusto na tipong kusot lang or yung coconut husk. May mga halaman naman na tipong pebbles lang yung kailangan para mabuhay. So, yun yung mga kailangan natin consider. First of all, yung sa soil. Pangalawa is yung sa water source. Okay. Sobrang importante yung water source. Kasi kung kunyari, ito, kung shrubs lang, hindi ganun madami pa rin na tubig. Pero once nag-grassing ka, katulad nito, ganyan kalaki na grassing, hindi pwedeng mahina yung water pressure mo. Kasi baka naman maubos na yung isang araw, nagdidilig ka, hindi mo pa rin nadidilig. Hindi pa rin natapos. So, mamamatayan ka ng halaman nun. So, kailangan maayos yung water source and tama yung pressure para madiligan lahat. Pangatlo is yung leveling ng area, yung ground. Saan nagsastock yung tubig, saan mo dapat papuntahin yung tubig. Kasi, pag may mga halaman na tipong nasa stockan ng tubig, natutuba or Nabubulok yung roots. Ayaw niya. So, kailangan mo din ayusin yung levels ng mga lupa na yun, pati yung damo. Pang-apat, orientation na lang Orientation. nung property. Kung saan ba yan facing. North facing ba yan? South facing? East facing? Para malaman natin kung saan yung areas na may full sun. Merong areas na tipong sa taas, pag 12 noon lang naaarawan, may mga areas na hindi talaga naaarawan. So, mag-a-adjust yung halaman natin na ilalagay based dun sa information na yun. So, kung itong area na to, lahat yan full sun. Ito. So, walang puno sa gitna. full sun yan. Maski ito, sir. Lahat yan full sun. Lahat of flowering. Full sun yan. So, mapapakita ko sa inyo dito sa gilid, pero less na yung sun dito. Kaya ang makikita na natin dito na halaman is more on pang-indoor. So, ikot tayo dito. Bando dito kasi hindi na masyado naaarawan tong side na to dito. So, kung makikita mo, iba na rin yung mga halaman na ginamit for landscaping. Like bromeliads. Tama. So, bromeliad itong nasa harap. Yung nasa likod is imperialis. Ito naman, mabubuhay pa rin naman yun sa full sun. Pero mabubuhay din sila ng hindi ganun ka daming araw. So, for instance, ito, yung mga aglonema pati Calathea lozaneri or tinatawag nilang star Calathea. Yan, for indoor na talaga yan. Kasi makikita nyo, medyo shaded na talaga yung area. But dito, magta-thrive sila. So ito, sensation. Ito, nakalimutan ko, parang Congo na tayo, hindi ako sure Si mom ko na yung naglagay Parang mamahalin yata yan, Mamahalin na po ata yung mga nakabanga dito. Pag nakabanga, mamahalin yan. Opo. So, ayan, Birkin. Ito, yung variegated fucria, isa sa mga gustong-gusto naming halaman na ginagamit kasi napaka-striking. Ito. Yung variegated fucria. Yan. And fern. Pre-fern. Yes. Fern. So, yung dito naman, kailangan mo din consider yung humidity. Okay. So, mas madami kang halaman, mas nakokontrol mo yun. So, ayan. Even the grass ka mo. Ito, yung grass. Grass mo dito. Yes, yung nandun sa kabila, bluegrass kasi full sun dun So, dito, ito is frog grass na. Frog grass.
Kasi mas madaling i-maintain at hindi mo kailangan ng full sun. Tapos gaganda pa rin siya. And So- then ito, more on medyo wet, gano'n? Mas, Hindi naman. Yung sa Basta crowgrass, yung sunlight less maintenance. Kesa sa bluegrass, mas uhaw yung bluegrass. oh, I see. Tapos yun, tama ka naman sir. Hindi siya ganun kadalas kailangan i-grass cut. Kasi mas paano ba, horizontal yung growth Yung niya. spread niya. Opo, hindi katulad nung sa bluegrass na Pataas. vertical talaga. Tapos, kailangan din natin consider yung sa mga sizes ng plants. So, meron tayong ground cover, which is yung sa baba talaga, which is yung sa grass, Oo. o yung mga peanut na tipong sa vines. Okay. Tapos, meron tayong medium shrubs na mas matataas, yun, yung mga ganyan, mga 2 to 3 feet height. Tapos, meron naman tayong tall plants. So, kasi parang 3D yung dinedesign natin eh. So, may levelings din. So, kailangan may consider na tipong kapag nag-grow yung halaman na to, kailangan hindi mabubutas yung nasa baba niya. So, kailangan mo i-consider yung tipong Yung mabubutas, you mean, baka hindi na maarawan? Something like that? hindi Mamamatay? sir. Kumbaga, kunyari yan. Ito tayo. After, sabihin nating 6 months, baka lumaki na to ng malaking-malaki na. So, butas na yun nandito sa baba. wala So, na kailangan- siyang ground cover, kumbaga. Or medium shrubs. Kasi yung from medium shrubs, naging tall shrub Naging na siya. tall. Kailangan meron ka pa ding nasa baba na nakaabang para buo pa rin yung landscaping. Yun din yung mga kailangan may consider. I see. Oo. Ano yung plant na to? Ang ganda. Hindi ako sure sir eh. Tapos yun, may Pero parang ground cover din. pang indoor na rin po talaga yan. Kaya siya shaded. Tapos yan, yung mga nasa banga. Tapos Para, may trees. yes sir. So actually, siguro mga 3-4 years from now, Oh. ibang-iba na yung itsura ng landscaping dito. Ng Pwedeng landscape mag-iba din yan. Kasi mapupuno yan ng foliage ng tree. Masalo na yan nandun sa part ng guest house. Oo. Pag nagkaroon ng foliage yun, baka magbago yung lahat ng landscaping doon, sir. Pero mga 2 to 3 years pa naman yun bago mangyari. Pero yun nga, the garden is always evolving. So yan, dati maliliit lang namin Even the tinanim yun. plants na ilalagay mo sa ground, sa shrub, magbabago rin. Yes, sir. Pag once nagkaroon ng foliage at shade yung area. Unless itatapuron mo siya. Oo, sir. Pwede din naman. Pero gusto din kasi natin yung shade eh. Ay, yung shade. Mm. Oo. So ito, pwede tayo pumunta dito. Actually, bago lang yan. Parang last week lang ata yan nagawa. Tingnan mo yung beauty ng landscaping. Last week lang ginawa, pero pag titignan mo, akala mo, andyan na siya for the longest time. Siguro mga ano lang yan, sir. Wala pang isang araw yan inayos. Oh? Well, yung structure, medyo matagal. Pero yung from that structure, naglagay ng mga gamit at halaman. Parang less than 2 days, tapos yan. Oh, ganda. Mga lumang mga kahoy. Ito yung parang makalumang ano. Actually, timeless naman ang ganitong setup. So yung ganitong floor, Cement, uso ngayon? semento lang to, sir. Semento lang to, di ba? Hmm. Mag-uso siya ngayon. Rough finish na parang yun yung rough na concrete finish yung nauuso eh. Tapos lalagyan mo ng mga wood accents para maging parang Filipino na concrete house, parang ganun. Oo. So, less cost. Maganda to sa, let's say, farmhouse. Pwede, sir. Kasi maputik, madaling linisin, babrushin mo lang, hindi ganun kaselan. Tapos yung mga wood na ginamit is hardwood, okay lang mabasa, sealed naman siya. Na kagaya nito, sa naanuhan ng water. Okay lang yun, sir. Hardwood naman yan at Hardwood sealed siya. na siya. Hindi na siya mabubulok. Kasi ang alam ko, if I'm not mistaken, mga traviesa to eh. Yung ginagamit na pang-release ng train. Ay, oo. Kaya ang bibigat talaga niyan. And this one, Poste ng old house. old house. As in, yung mga hardwood pa dati na sinave na lang namin at nirepurpose. Mga poste ng... Ito na lang yung mga ano, yung metal. Dinaya na lang na magmukhang kahoy. Pero metal yan, sir. Pininturahan na lang. So, yun yung mga magagandang creative na ano, na pwede mong gawin. So, may freedom na. Ayan. Ito, sir, poste lang Meralco before. Itong wood na yan. Tapos, alambre lang, kawa.
Para at Kawa least, lang yan talaga. opo sir, na parang ginawa mong puno. Para magkaroon ka ng mataas na landscaping, kumbaga. Oo. So, may level ka sa taas, may level ka sa medium, may level ka din sa baba. Para lahat, nagbabalanse. Siya yung hanging plants. Yes sir, Peruvian na Pero anong klaseng fern to? Ang ganda. Peruvian fern, sir. Kumahaba talaga yun hanggang sa baba. Tapos malalaki na rin kasi talaga yung Peruvian na yan eh. Galing pa yun sa silang na garden. Yung din sa branch niya doon. So yun dyan, English garden pa rin kasi nga puro flowering. Itong dito is more on tropical na. Ito tropical to. Opo. Mas yung sa tropical kasi mga big leaves eh. I-describe nga natin, what's the difference ng English garden sa tropical garden? Based on my experience, yung English garden, yun, more on hedges, flowering plants, mga groupings, na hindi naman kailangan dikit-dikit, pero makikita mo yung groupings ng plants. Yun yung na-notice ko sa mga English garden. Yung sa tropical plants naman, parang ginagaya lang nila yung tropical rainforest eh. Oo. Na Mas natural. mas natural na malalaking leaves, mas lush yung planting. So, ganun yung tropical. So, parehas namang, ano bang pinaka-tipid na garden para sa Tapos ang tropical, more on foliage, hindi siya flowering. more on ano eh, leaves. Leaves siya. Pero may mga flowering pa rin. Yun, katulad nga sir nung nasabi niyo before, yung mga heliconia. Ang gaganda na tropical plants nun sir kasi iba-iba yung mga parang may personality nga mismo yung mga halaman na yun eh. Iba-iba yung flowers na pinuproduce. Pero they are with the same family. Yung same family. So, actually, maganda kang gumawang garden na tipong iba-ibang klaseng heliconia. Kaya excited din ako sir makilala yung i-refer nyo. Oo. Ang deciding mo doon sa paglagay ng plants ay depende doon sa soil. Sinabi mo. So, Or- soil, sa or sun, sa elevation, di ba? Yung contour ng lupa, ganyan. Ano yan? How about the prices ng mga plants? Paano mo yan kino-consider? Well, unang-una, syempre, kailangan, ano ba yung gusto ng client na design? Kung Okay. tropical ba yan, Mediterranean, English, tas yung sa presyo naman ng plants, naka-itemize naman dun sir lahat eh, pag nagkukuta ko, kung ano yung presyo per piece, tas makakapagbigay naman ako ng option kapag gusto nila ng mas mura, mas mababang height yung ibibigay ko. So, depende din talaga sa budget nung client kung ano yung papasok na mga halaman. So, we work with the client naman. So, yan, mga sample ng mga groupings na hindi English. Sige. Okay, dito muna. sige. Groupings ng English, ano natin. Ayan, mga puro flowering, sir, pati medyo makulay. Oo. So, not necessarily super expensive na plants. Hindi naman po, sir. Katulad nito, if I'm not mistaken, this is lantana. Lantana, per pot niyan, 15 pesos. So, kumapal na lang siya. Pero let's say, itong lantana to nasa 80 pieces, 80 to 100. And gaano katagal yan before mo siya palitan? Kasi, di ba, pag nag-flower yan, tatanda yung plant di ba? Yun yung mga annuals. Annual siya. Oo. So, But ito, this one, perennial ata yun, perennial sir. So, magpo-produce lang siya ng magpo-produce ng flower. Yan, katulad nung sa Mil Flores. ito. Yan, pwede yan year-round na mag-flower. Oo. Lalagyan mo lang ng fertilizer na pang-flower. Yung blooming something. Parang mas mataas ata yung K nun. Maghanap tayo ng bagong flower na Flower. pausbong. Ito. Bago yan. Ito. Magiging ganito yan after a while. Ito. Yan. So, dati mas puno yan, pero magpapalit din naman yan. Hindi kami masyado gumagamit ng mga annuals yung mamamatay, katulad ng mga roses. Roses, Kasi nga, mga kailangan mo palitan eh. Pero depende din talaga sa client, kasi may client na gusto niya yan. ayaw mag-maintain. Oo. Tipong gusto lang niya na tingnan lang yung garden, didiligan, yun na yun. Pero may mga clients naman na gusto hands-on. Na gusto talaga sila yung nag-gardens, nagpapalit sila ng halaman, pag may nakita sila sa labas, gusto nila, may paglalagyan sila if ever. So, we make it a point na tipong kausapin yung client, magkaroon sila ng area na tipong may freedom sila maglagay ng halaman na kung anong gusto nila. Okay, so ito yung groupings na hindi English
So, tropical? No. Widow na yan eh. Kasi ito, barberry, naka-hedge, hindi naman Ang hedge, ganda. pero groupings. Ang ganda. Ayun siya, pwedeng ibilog yan sir eh, Oo. na parang topiary. Oo. Actually, medyo topiary na nga to kasi bilog-bilog na yung ano eh, malalaki lang. Mm-mm. So ito, red barberry, ito, Podocarpus maki. Yung nakita niyo dun sir, yung tinanong niyo na uso pa pala. to. Oo, ang ganda pala. Madami siyang uses, pwede siyang hedge, topiary, pwede siyang fence. So daming uses. O ito din sir, yung sinamomo. Sinamomo, yung kamukha ng Moraya. Kamuning. Ng Kamuning. Ito sir, yung variegated kamatsili, na nakita niyo may Correct. bonsai doon. Oo. Merong halaman lang doon. Ito, ginawa ng topiary. Mm-mm. So ito naman yung blue cypress. Yung iba tinatawag juniper. Iba din yung Juniper. texture niya. Oo. Ganda din yan, sir. Ito yung madalas i-dish garden. Pwede. Ito naman, bougainvillea na bonsai na malaki na. Tas ito, sir, yung mga bato. Mm. Ang ibang use niyan is, pwede ka umupo dyan, pa-picture, ganun. Pero yan din yung pang-break ng greens. Yung mga bato-bato na ganyan. Variegated bamboo. So parang paglalaroan mo lang yung mga textures na para may tinitingnan yung mata mo or may sinusundan. So normally, yung bamboo, madalas nakikita mo yung malalaki. Pag ganyan lang sila. Parang, minsan ginagawa nilang parang Fence or hedge. Oh. Pero ito, ginawa mo ngayon siya na ano. Parang topiary. Topiary. Ginawa na rin yung hedge pero mababa lang. Ano ba difference ng topiary sa hedge? Yung topiary kasi medyo bilog mo na eh. Bilog. Bilog, square, sinashape mo. Ang hedge kasi tipong gagawin mo lang siya as fence. Ah, okay. Kung tama yung pagkakaintindi ko. And meron kang fruit trees. This is, I think, dalandan? Hindi ako sure eh. Ano? Ano ba to? Hindi siya dalandan. Hindi ko alam, sir. Pomelo? No. Baka suha. Same lang suha, yun. Baka pomelo. suha. Mga Okay, paano mo spot-spot. kino-combine? Anong principle? Paano mo i-combine yung fruit trees into ornamental plants? Okay, so fruit trees kasi, most of the fruit trees na meron kami, mabababa. Mabababa lang. So, ilalagay mo siya dun sa mga spots na wala ding masyadong mataas na puno. Parang mag-accent ka lang. Kasi, ayun, may mga iba naman kasi gusto nila orchard talaga. Na puro fruit trees Puro lang. fruit trees. Ito, ginagawa namin pang break lang nung parang mga plants. Lagay tayo ng puno. Red ginger. So, ito yung sinasabi kong mga parang buhit-buhit sa leaves. Oh, I see. Oo. Na kung... Yun yung para mo ma-identify na it's a ginger family. Usually yung mga ginger may ganyan. Naakala mo may variations. Pero yung reflection lang pala ng light. Kaya siya mukhang may mga white. Tas, ayan, lagi silang, year-round silang nagpo-produce nito. Oo. May scent ba siya? Wala. Yung flowers niya. Wala. Meron naman, sir. Pero hindi siya amoy ginger talaga. Okay, another trees. Red ginger. And accent ka ng mga So paso-paso. talagang ang part ng design, open space sa gitna. Bakit ganito yung design? Funny story, dapat actually, meron pang half court dito. Dapat, kasi si Daddy, mahilig talaga sa basketball. Okay. So, ang plano dito originally is merong half court na magandang court. Kulang nga sa budget, sir. Totoo yun, sir. Kaya parang, sige, damuhan na lang natin. Ito naman, sir. So ito yung grass kanina. Anong tawag mo dito? Bluegrass. Bluegrass, Bermuda. Ito yung Bermuda. Yes, sir. Bluegrass. Yung ginagamit sa mga golf courses. Oo. So yung nag-weed sila, ito yung mga tinatanggal. Opo. Kaya nag-weed sila doon. Yan, mga imperialis, gabi. Ito na yung mga gabi na ano. Opo. Ginawa namin siyang parang as hedge or pang fence. Pang fence. Wow. So, What's this? lalaki Kamya? yan, lalaki yan eh. This is red ginger din ata ito, sir. Ginger din to, sir. Ginger din. Lumaki na ng lumaki. Ito, hindi ko alam kung Exora yan o ano. Parang hindi ba yan nag-flower ng yellow? Hindi.
Iba. Baka yellow bell nga yan, sir. Yellow bell. Yellow bell. So, Imperialis. tingnan mo ang ganda ng gabi, oh. Pag Pinagsama-sama madami mo sila, siya. Oo. Malalaki. Kasi sir, pag nakita mo naman sa gubat yan, tabi-tabi din sila eh. Oo. Actually, nagmahal lang naman yung gabi nung pandemic eh. Nauso yung indoor plants. Pero originally naman, hindi naman readily available yan sa ating mga ano. Oo. Madali lang din naman sila, ano yun. Ito, tawag ko dito, nakalimutan ko yung totoong pangalan niya eh. Diet rambutan. Kasi akala ko rambutan, Oo. tapos yun, pang diet pala, walang laman. Ayan. Powder puff ata yung tawag dyan or something. Imagine mo, no, pag hindi siya naka-landscape, pag nakikita mo lang sa mga probinsya, hindi mo makikita yung beauty niya. Diba? Oo. Pero pag naka-landscape na ganito, Mas ma-appreciate mo. na-appreciate mo yung beauty. Yan, may mga boulders din kaming mga nilagay na napakabigat Oo. para lang ma-break yung tipong planting. Tapos ito yung dapo. Saan, sir? Ay, yes, sir. Tama, sa tama ka. forest lang din nakikita. Yes, sir. Napakadami namin yan. Ang useful information dyan, kung makikita mo yung sa likod ng leaves, dun yung seeds niya, sir. Ito, oh. Itong ganito, oh. Yes, sir. Andiyan yung seeds niya. Yan yung ipapropagate. Pwede, Hulog sir. siya, tapos kusang tutubo. Tapos may ibang seeds din kami na kailangan mo pang ilaga bago mo itanim. Itanim. May mga ganong puno. na medyo malaki Yellow na. rubber tree, malaki na siya. Tapos ito, Ficus audrey. Gusto ko yung leaves niya eh. Ito. Opo. Parehas naman silang ficus. Kaya ganyan, may mga balete strands. Oo. In short, balete. Tapos ito, hindi ko pa napapalagyan ng drain. Should be a fire pit. Lalagyan man ng drain. That's okay, yung, anong inspiration nito? Actually, dati meron ditong duyan na kama. Okay. Pero ito, gagawin ng sunken na fire pit. So, tatanggalin ko to, ilulubog pa ng slate para maging sunken fire pit, tapos gagawa ng ano. So, hindi pa to tapos, kaya ganyan. Pero, ayan, meron ng lalagyan na ng kahoy. Oo. Gagawa na lang ng upuan. Ito, temporary pa lang to, sir. Ay, ito, maganda tong puno na to. Familiar kayo dito, sir? Ano to? Sea grape, kung tawagin. That Namumunga? Yes. Hindi lang nakakain yung bunga niya. Pero, kaya siya tinawag na sea grape. Oo. Kasi yung bunga niya is mukhang grapes. Tapos, it's found in the coastal areas. So, itanim mo yan sa sand, sa beach, high salt content. Okay lang yun sa kanya. Yan. So, parang siya mangrove. No. Parang, kung dahil nakita nyo na to, pag nagpunta kayo sa beach, manonotice nyo na yan, sir. Yung mga sea grape. Ang dami niyan sa malapit sa beach. Talaga? Yun din yung mga ginagamit ko sa mga resort, sa mga malalapit sa beach. Kasi may mga halaman din, sir, na hindi kaya yung masyadong mataas na salt. Maski sa air, Oo. So, may mga halaman din na para sa near coastal areas. Nagba-vine siya, oh. So, yan. Katulad nito, sir. Meron kang mataas na plant. Sa ilalim, meron kang mas mababa. Ito, yellow bell din to eh. Okay, so discuss mo yung iba-ibang level, diba, ng plants. How about yung texture? Paano magkaroon ng, ito, like, sabi mo maglagay ka ng para ma-break lang. And iba yung texture niya from earth to green. And then may mga jars. Mga banga. Okay. Eto, pa-explain naman ito ano yung principles dito sa area na to. Malaki kasi yung area, sir. Aha. So dahil malaki yung area, pwede ka maglagay ng parang mga focal point kung tatawagin. Okay. So yan, yung mga planting na yan, mga focal points yan ng Focal point, garden. So it's a point of interest, kumbaga. Aha. So isipin mo, parang naisip mo, paano nila nilagay itong ganito kalaki na bato.
Tas ito, parang minsan ka lang din naman makakita ng malalaking imperialis. So, parang may parang shock value ba? Parang doon pupunta yung mata mo eh. Doon mo nililid yung ano. Parang mga pathwalks, pag pinapakurbada mo yan, parang ano, may mystery kung saan ba papunta yung pathwalk na yun. So, ang focal point naman ginagamit yan para at least hindi boring yung garden mo. Okay. And how about color combinations? Sa ano na yun, sir? Tipong depende na sa creative, ano mo na yun, kumbaga subjective ba? Tama ba? Aha. Subjective na siya, pati babagayan mo din, sir, yung bahay ng client or yung area. So may mga modern na bahay na hindi na masyadong bagay yung masyadong madaming klase ng halaman. So, kailangan medyo minimalist ka. Tipong 3 o 4 na klase lang na halaman yung gamitin mo. May mga bahay na mas bagay yung ganon eh. So, let's say for example, dito sa harapan ng guest house. Okay. So, itong design ng guest house, ano ang best na landscape gagawin dyan? Dahil kasi sa wood, para sa akin, sir, kumbaga, may opinion lang, pwedeng hindi ganun ka, pwedeng tropical kasi nga wood eh. Wood finish, kaya yung banda dito, kung makikita niyo, yan yung heliconia na Red Caribbean. Ito. Yun nasa likod, yun nasa likod ng mga coconut. Ah, okay. Ano na yan, pang tropical. Tropical siya. So, pag medyo mas madaming kahoy, mas okay na tropical, kasi nga, tropical country tayo. Ito, indoor plant na rin yan, kasi nga shaded na. Actually, yun dito, konting ano lang ng halaman. Dito lang talaga yung medyo madaming ano na rin, pang showcase na rin kung paano mag-groupings, what plants works with one another. Tapos actually, sir, yung yan, nakikita niyo yung mga mas matataas. Pag kinap namin yan, Diretso sa nursery. sa nursery. Diretso sa nursery. Booking mo yung Oo nga. trade secret. Hindi lang siya pang landscape o ano, nagiging mother plant. Mother plant siya at the same time. Kaya, Okay, dito sa pool, anong principle? Ang ganda, no? Tama ba? Sinadya mo dito para background mo yung mountain? actually, itong pool natin to, sir, hindi naman nakaplano to eh. Parang Biglaan din? biglaan din eh. Dito, sir, kailangan ko lang talaga ma-fence yan eh. Para magkaroon ng people division from the production area sa dito. Dito sa garden. So, actually, 2 plant yung ginamit namin pang hedge. One is green buttonwood, yun nasa likod. Pangalawa is si Red Caribbean. Tapos actually, yung pangatlong is a row of trees. So, meron tayong sea grape, meron tayong calachuchi, pati sea grape. Tapos may mga flowering plants na gumaganon sa loob, which is si melendres. So, ibig sabihin yan, sa ginawa mong fence, you don't need to put yung concrete detection talaga. Hindi naman kailangan. So, may mga plants na ma-fully close in nila yung area. May mga plants naman na hindi fully closed. So, depende na yun sa'yo. Kung ano. Kasi, kung kunyari, maglagay ka ng maki na dikit-dikit talaga. After a while, hindi na talaga makakadaan doon. Pero kung maglagay ka ng parang ganyan, na mga Red Caribbean, kasi kumakapal naman yan, pwede mo hawiin. Pero depende na talaga sa purpose mo dun sa pag-fence. Kung visual fencing lang ba yan, or mismong physical na talaga. And trees. Paano mo ikakalat yung trees dito sa garden? May ano ba yan? May Madaming consideration sa trees, sir. So kasama yung Dito soil sa doon. maraming trees. Tapos kung gaano kalalaki ba yung trees, kung may So ito, tree, pero focal point siya. Kasi magandang ornamental yan eh. Kumbaga mamahaling tree na may structure talaga. Mahal to? Coral tree? Opo, sir. Siguro ito mga nasa na yan. 25, 30. Wow. Yung coral tree kasi medyo mahirap na yung buhayin eh. At ang laki na nga, parang ang caliper niyan, sir, nasa 8 inches na siguro. Ang galing, no? Yung technology, no? Kahit trees, pwede mong ilipat.
So, nakita niyo sa Singapore, Oh, naglipat sila ng... century. As in, laking puno na. Ang ginawa nila, may machine sila na nag-ball out ng sobrang laki. Oh. Tapos yung machine na rin yung naglipat. Parang nilipat nila a few blocks away. Pero napakalaking puno na, sir. Mas mataas pa dyan, pati mas mataba pa po dyan. And nabuhay. Buhay, sir. Kumbaga, napakalaking ball out Ayan. na lang talaga. Ito yung favorite ko. Cobra fern, sir. Ay, Cobra fern. kita niyo, sir. Ayan. Ay, ang dami yung ano, no? Ganda, no? Sobrang ganda talaga. Yan, yung sa trees naman, kailangan mo isipin din yung magiging final height niya. Okay. Kasi baka naman masyado mong ilapit sa bahay, sirain niya yung konkreto ng bahay. Like this one, dito sa bahay nyo. O kunyari yan, yung dita. Okay, ano ang distance mula dun sa wall? Dun sa first tree? Actually, at least dapat sana mga 1.5 meters Aha. from the wall. Ito naman kasi, ang dita, ang karakteristik niya, tumatangkad siya. Okay. So, okay lang siya medyo malapit kasi by the Hindi time siya- naman na tumangkad siya, hindi na siya tatama sa bubong. Pero kung kunyari, yung African talisay, tinanim mo dyan, hindi pwede. Tatamaan niya. Tatamaan niya eventually yung dingding. So, kailangan din, you take that into consideration. Hindi din basta-basta tanim lang ng tanim ng puno. Tapos ito yung mga anong tawag dito sa fern na to? Tree fern. Tree fern. And ano daw, nasa gubat-gubat lang din, no? Opo. Nagpo-produce na rin kami yan. Meron kaming stock doon ng mga maliliit pa. Pero matagal talaga yan mabuhay at medyo mahirap buhayin. Medyo mataas na yung maintenance na know-how mo para mabuhay mo yan. Medyo mahal na rin kasi yung puno na yan. Kaya yan, meron din tayong mga indoor plants na pinapasok dyan Oo, kasi nasa ilalim siya. in preparation na pagka nagkaroon na doon ng foliage na makapal-kapal. Oo. Okay, ano pa ang principle sa landscaping? Sa landscaping naman, creativity talaga na tipong kung ano yung maisip mo na tipong mag-work sa area, pati depende din talaga sa taste ng client. So, importante din talaga na ma-interview mo yung client kung saan ba niya gagamitin yung garden. Will they be entertaining? Or para lang ba to sa family use? Kailangan ba natin magkaroon ng seating area? Ilang tao yung pupunta dyan? So, yun, yung mga kailangan malaman para at least pag nag-landscape tayo, kumpleto at useful yung area. Tapos itong mga stones na to. Piedra Pinoy. It's either Batangas or Ilocos namin pa yan kinuha. Kinuha. So matitibay yan, sir. Maski magpasok ng kotse dito, kaya. Kaya niya. Mm. Paano yan? Paano ka naglilay? Paano yung layout? Like itong garden ninyo. Lineout po to, saan itatayo yung house, saan itatayo yung guest house, saan itatayo yung pool, saan itatayo yung driveway, Nakalayout naman, sir, nung sa simula. simula. Pero itong garden mismo, since sa amin naman yung area and sila lang din yung magde-design, wala nang layout. Kumbaga, nasa utak na lang nila. Yung Diretso dalawa. na. Oo. Nagpasok na lang dito ng mga halaman, tas wala, ginroupings na nila. Wala, mga veterano na talaga. Ako, hindi ko pa yun kaya. Ako, pag nag-design ako, kailangan ko pa rin ng, it's either nasa program or nasa papel, susundan ko. Sila, parang pumunta lang sila dito, alam na nila kung anong mga papasok Turo lang. Which is, yun yung kailangan ko pa din Yan talaga. si mami mo at saka si Boss Mojic. Okay. Anything else? Wala na naman. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir Buddy and team sa pagbisita dito sa farm. At madami akong natutunan sa ibang mga bagay at sa farming. Di ba, sir? Magkakaroon ng bagong venture, kumbaga. May YouTube na kayo, di ba? Meron, pero wala pa masyado content. Pero subscribe na rin kayo. Meg Plantscaping. Ayan. MEG Plantscaping. Nandun na rin yun sa QR code kanina. Sa QR code kanina. Ayan. Ilang minutes na tayo? 36. Mula dun sa start, no? 36 pa lang. Ano pang i-discuss natin? Bitin siya eh. Bitin? Bitin pa eh. Sige, dito tayo sa landscaping, sir, no? How to. Ito. Paano mo
Wait lang sir, saglit. Sige. Pangalawang tawag na to eh. Paano mo binagayan ng plants? Itong structure na to, glass, modern to, di ba? Modern siya. Si mom ko yung naglagay ng mga halaman dyan. Aha. So, para bagayan yung modern na house, medyo mag-invest ka sa paso. Pati Paso. dun sa ilalagay mo na halaman. Halaman. So, kakaiba na rin yung mga halaman na nakalagay dyan. Mga belite, mga malalaking sensation. So, medyo mas class yung nilagay talaga na mga halaman. Mas mamahalin. Mamahalin po talaga yung mga nasa loob ng bahay. Kasi, kailangan siya mag-stand out eh. Oo. Hindi pwede yung tipong basta-basta na halaman. Kailangan i-complement niya. So ito, sadya talaga maluwang yung yung driveway. Actually, ang gusto kasi nila, magandang rotonda eh. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto nila ng malaking rotonda na tipong hindi mahihirapan daw umikot. Kaya lang lumaki to ng ganito. Dahil sa kagustuhan nila na ganun. And para at least, hindi mahirap mag-manobra siguro. Ayan, rubber tree na malaki. Tinanim yun dito, ganyan nakalaki. Ganyan na. Grabe, no? Pati mabilis naman siyang tumubo at lumaki. Madaming laro na pwedeng gawin sa mga halaman at sa landscaping. Hindi naman tayo kailangan lagi mag-follow ng rules. Pero yun nga, in order for you to break the rules, syempre, kailangan alam mo din. Di ba? Yung alam mo na binibreak mo siya o alam mo na intentionally na i-break mo siya, tama, hindi yung tama. accidentally nagkamali ka lang. Oo. So, dahil naman sa experience na rin, kaya alam na rin namin kung ano yung mga pwedeng mga diskarte para gumanda yung garden. At yung anong mga pwedeng potential ng mga halaman na nilalagay. Kasi kailangan alam mo din kung ano yung fully grown niya, kapag nagbo-bloom siya, kapag hindi pa siya nagbo-bloom, ano yung itsura. Para at least, laging maganda yung garden. Pati ang dapat sa garden, habang tumatagal, lalong gumaganda. Dapat. Dapat. Okay. Yun yung maganda na Ano landscaping. ang management para gumanda yung garden while tumatagal? Okay, so kailangan nagtitrim tayo or pruning. Pruning. Kasi maski naman sa, I think sa paggugulay, ina-apply din yung pruning, di ba? Parang para mas dumami yung bunga, kailangan pinuprune mo yan. So dito naman, ganoon din, para mas maging full yung plants, kailangan tinitriman mo or pinuprune mo yan. Whether it be trees, shrubs, well yung grass, syempre, kailangan mo i-trim kasi masyadong pangit naman pag mahaba. Tapos, regular fertilization, kailangan din. Fertilize. Mayroon bang specific na fertilization or fertilizer para sa ornamental plants? Kasi iba-ibang plant yan eh. Totoo. So iba-iba rin yung requirement niya. Dapat. Okay. Kung dito sa nursery namin, magagawa ko yun. Okay. Na tipong per plant, iba yung feeding ano niyan. Pero kapag nasa project na, para tipong mas less yung operations na iisipin, Complete fertilizer. Para lang may masupplement yung soil. Pero pag na-soil prep mo naman yun ng maayos, yun, nakikita ko sa mga videos nyo, gumagamit sila ng chicken manure. Bakit? Kasi yung chicken manure, mas mataas yung nitrogen content niya kaysa dun sa ibang fertilizer. Pangalawa, mura kasi readily available. Pangatlo, slow release. Slow release siya. Okay. Slow release ang chicken manure. Na tipong ilagay mo siya dyan, tuloy-tuloy yung pagbibigay niya ng nutrients, hindi lang isang bagsakan. So, kung maayos yung soil prep mo, pwedeng after 6 months ka na ulit mag-fertilize. Okay. Aside from fertilization, aside from pruning, trimming, what else? Ano pa ang management mo? Parang yun na lang naman. Ang magbibigay ko na lang na siguro na tip, sir, enjoy the journey or the process. Kasi mamamatayan ka ng mga halaman. May mga parts na hindi gaganda dyan. So, kasama yun sa journey. Na tipong ikaw yung magpapalit or kung tawagan mo naman ako magpapalit niyan. Pero kasama siya na tipong i-enjoy mo yung learnings na yun kasi matututo ka dun eh. So, ako kasi
Maghalamanero na talaga. Oo. Nalituwa ako na tipong, uy, may bago na siyang suwi, may bago na siyang ganito. So dahan-dahan, lumalaki. So, ano din, parang, paano ba, fulfilling na makita mong nagsa-thrive yung halaman doon sa kung saan mo siya nilagay. Tapos yung area, ang laki ng ginanda dahil sa mga halaman na naitanim mo doon. Mas nagbibigay ng character at mas nagiging homey yung lugar dahil doon sa mga halaman. Ayan. So, ang expertise nila, Paul, ay pwedeng from raw land. In a week time, pwedeng ma-transform ng ganito kaganda. Basta tanim lang, walang hardscape. Pag hardscape, medyo mas matagal, pero kaya pa rin. Tulad nung sa, ano doon, yung semento, mga structures, mga walkways, mga outdoor kitchens, fire pits, yun, mga hardscape na po yun. So, kaya mas tumatagal yung trabaho. Pero, ginagawa din naman namin. Pero yung ano talaga, sa landscaping kasi, kung softscape lang, kung tawagin, yun, mabilis. Kasi tanim lang. And lahat ng mga ano namin doon, eksperto. Pero expert na rin naman yung mga mason namin sa mga hardscaping pagdating sa outdoor space. So, when it comes to the outdoor space, Mother Earth Gardens. Pakita mo ulit yung ano, kasi ibang video to. Sige. Para mabilis silang So, kung Ayan. kailangan nyo ng ano, lahat ng information. Mother Earth Gardens, picturean nyo lang to, itong QR code. Ayan. So makikita nyo na lahat ng details. I-freeze nyo lang yung video. Oo. Picturean nila. Picturean nila, tapos may lalabas na link. Nilalabas na. Yung details na. High-tech. Ano pa ba? Okay. So, I guess okay na tayo nun. Nakailang minutes na tayo, Henry. Itong pangalawa. Ilan na yan? 8. Okay na siguro. So, ayun. Paul, thank you so much. Maraming salamat, Sir Kita tayo Bobby. ulit, ha, pag ano. Of course, papa-interview ko sa iyo si Madam o kaya si Daddy. At magkaiba naman yung kwento nun. Maganda din naman yun. Sige.